tayo sa 2 Kings chapter 6. Dalawang hari, kabanata 6, verse 16 to 18. Second Kings chapter 6, verse 15 to 16. At to 18. 6:15. Pakibasa ng Tagalog. Second Kings chapter 6 verse 15. At nang ang lingkod na lalaki ng Diyos ay mabahong maaga at maglabas, narito isang kubo na may mga kabayo at mga karo ay makalibot sa bayan at ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, sa ama natin, Panginoon ko, paano mo ang ating gagawin? At siya'y sumagot, huwag kang matakot sapagkat ang suma sa atin ay higit kaysa suma sa kanila. Anong version niya po? At si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na itigan kita upang siya'y makita at idinigan ng Panginoon ng mga matang binata at siya'y nakakita at narito ang mundo ay puno ng mga kabayo at ang karang ng apoy sa palibot ni Eliseo. At ang kanilang lusungin siya ay nanalangin si Eliseo sa Panginoon at nagsabi, dinadalangin ko sa iyo na nabulgaling mo ang bayan ito at kanyang ninulang sila ay nagsasalitaan ni Eliseo. 18 na po. Ganda na. So, ito yung kwento tungkol sa paglusob ng mga tauhan ng hari ng Aram kay Eliseo, isang propeta ng Diyos para sa hari ng Israel. So, itong si Eliseo ay kapalit ni Elias. Si Elias. Kung matatandaan nyo, Elias or Elijah was the prophet who did not experience death. He is the first person, second person who was taken up to heaven by God alive. So, hindi sila namatay. Una si Enoch and then Elijah. Hindi sila pareho namatay dahil kinuha sila ng buhay ng Diyos. But itong si Eliseo, ito yung kapalit ni Elias. Ito yung kapalit ni Elijah. Ito yung kanyang substitute or replacement. Si Eliseo, kung siya mag-pray, humingi siya kay Elijah. Ito yung ginagaya ng mga Pentecostal na double anointing. No? Double anointing. Kasi ang nag-request si Eliseo nung aalis na si Elijah. Sabi ni Elijah, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabi na ni Eliseo, I want double anointing. I want your double anointing. So, parang dobling kapangyarihan ang in-request ni Eliseo. True enough, parang naging mas makapangyarihan naman talaga si Elisha. Kasi nakakapagpalutang siya ng bakal. Yung ibigay na power sa kanya ng Diyos, kakaiba, kakabuhay siya ng patay. Yung one time, there was a burial service. No? Yung family ng isang tao patay, lalakad. Tapos nilusob sila ng kaaway. So, ihagis nila yung bangkay doon sa pinaglibingan ni Eliseo. Nabuhay, biglang ipatay. So, ganun kapowerful yung anointing ng Diyos kay Elisha. Well, anyway, ito ay Old Testament, kaya this is the time ng miracles. Prophets, Terminigyan sila ng power ng Diyos. Ngayon, si Elisha, he became a prophet to Israel kings, to the king of Israel. At ang kalaban mo dito ng Israel ay ang Aram.
yung bansang Aram, mga Arameans. So sa ngayon, itong Aramean ay nasa bandang Syria. Sa bandang Syria. Sa lugar ng Syria ngayon. Today. Ngayon, nagaling itong hari ng Aram kay Elisha. Kasi, pagka sinabi ni Elisha na siya, ang sabi ng hari ng Aram na magsiset up siya ng camp para tambangan yung hari ng Israel, laging nalalaman ng hari ng Israel yung plano ng hari ng Aram. Kaya hindi niya matambang-tambangan. So pagka sinabi ng hari ng Aram na pupunta siya sa isang lugar at aabangan ng hari ng Israel, nagtataka siya bakit hindi pumupunta ron, hindi dumadaan, parang may spy. Ang sabi ng King of Aram, sabi doon ay, who is that person who always warned the king of Israel? And yung officers of the king of Aram said that it is Elisha. So Elisha always warns the king. So that's why he was on his guard every time that the king of Aram would plan to parang digmain o make war with Israel. So sabi ang ginawa ng hari ng Aram, sabi niya doon sa kanyang mga tauhan, so ito na lang si Elisha ang inyong manuhin. Ito na lang si Elisha ang inyong hanapin at patayin nyo. So instead of fighting against king of Israel, the king of Aram commanded his forces to find Elisha. And sabi niya sa verse 13, go find out where he is, the king ordered, so I can send men and capture him. Pinapahuli si Elisha, no? So instead na yung mga tauhan ng hari at ng hari mismo, si Elisha na yung pinagbalingan ng hari. And then the report came back that he is in Dothan. May nag-report na si Elisha ay nasa Dothan, sa lugar ng Dothan. So nagpadala doon ng mga kabayuhan at karwahe at malakas na puwersa yung hari ng Aram. At isang gabi, kanilang pinalibutan yung syudad ng Dothan. Nung magising yung alipin ni Elisha, natakot siya kasi nakita niya napakaraming kabayo at karwahe nakapaligid sa syudad. Kaya sabi nitong alipin ni Elisha, "Oh my Lord, what shall we do?" Natakot siya. Ano gagawin natin? Napapalitan tayo ng kalaban. Sabi ni Elisha, "Huwag kang matakot. Ang mga kasama natin ay mas marami kaysa sa kanila na kalaban natin. So mas marami tayong kasama kaysa sa kanila na gustong patayin tayo." At nanalangin si Elisha sa verse 17, Elisha prayed, "O Lord, open his eyes so they may see." Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. So sabi ni Eliseo, nanangin siya, sabi niya, "Panginoon, buksan mo ang mga mata ng aking alipin." Makita niya. So pagmulat ng mata ng alipin ni Eliseo, nakita niya napakaraming karwahe na nakapalibot doon sa kanilang pinalalagyan. At ang ginawa pa ni Eliseo ay pinanalangin niya na mabulag sila. Sabi ni Elisha sa Panginoon, "Lord, struck them with blindness," or strike them with blindness. So nabulag lahat yung mga tauhan ng hari ng Aram at dinala niya sa Samaria. Samaria is the city of Israel during that time. Kasi nahati na, divided ang Israel. So the capital city of the southern kingdom is Judah. The capital city of northern kingdom ay yung Samaria.
So, dinala niya sa hari doon sa Samaria, yung mga tauhan, napakarami niya, no? Pero mo, nadala niya, binulag ng Diyos. Dinala niya, at nang pagpasok nila sa syudad, nanalangin siya na mabuksan yung mata nila na makakita sila ulit. At nakakita yung mga kawal ng hari ng araw, nakita nila, nasa loob na sila ng Samaria. Na makita sila ng Israel, tinanong ng hari ng Israel si Elisha, papatayin ba natin sila? Papatayin ba natin sila? Papatayin ko ba sila? Papapatay ko ba? Sabi ng hari. Sabi ni Elisha, huwag mo siyang patayin. Ang gawin natin, pakainin natin sila, bigyan ng tubig, para makakain sila, makainom, at pabalikin natin sila sa hari nila. So, anong nangyari? Nagpiesta pa. So, instead na patayin yung mga tauhan ng hari ng Aram, may piyestang naganap. Pinakain sila, nagsayahan sila, pinainom, at pinalis pagkatapos. At bumalik sila sa hari nila ng hari ng Aram, at mula noon, hindi na sila ng race ng teritoryo ng Israel. So, hindi nila dinimana ng hari ito ang Israel. So, what are the lessons that we can see sa atin? Una, lagi tayong nag-aalala. We are always afraid of what will happen to us, what is going to happen to us. No? Sometimes we lose our faith that when trials come, when persecutions come, when negative things come and we experience those things, we become afraid and we don't know what to do. And the same way with the servant of Elisha, we don't see what God is doing. But Elisha is a man of faith. He knows what he is doing. And if you have faith, pag ikaw yung may faith, ikaw yung magdadirect sa mga walang faith. You are the one in charge. If you have faith, you are the one in charge. And if you have faith, you will be inspiring others who have no faith. And the same with what Elisha has done. He inspired his servant. So, ganun palakas ng faith ni Elisha. Alam niya na may nagbabantay ng mga anghel kaya hindi niya nakikita. Ito related last week. May nagtanong, di ba, ilan ba ang anghel ng Diyos? So, ilan ba ang anghel ng Diyos? Sabi, kay David ba yun? So, how many angels are there? So, we can say that there are many. There are many, and there are more angels of God than angels of Satan. And these angels are in charge. If God ordered them to take care of us, they will take care of us. And I believe that believers have guardian angels, although they are not always with the believers. Kasi different. When it comes to angels, angelology, ito, naituro ko ito one time, angelology, at saka demonology, satanology. So, ang angels ay, ang mga bata, may permanent angel, guardian angels. So children, they have their own guardian angels according to Hebrews. And these guardian angels always report to God what is happening with the child. But that's what the Word of God says. But to Christians or to adults, they are not permanently guarding the adults. And only believers have angels with them. Only believers. So non-believers, they are not guarded by the angels of God, according to the scriptures. So the angels of God, the holy angels, are
being commanded by God from time to time to take care of believers. So that's why I believe, no, wala talaga, if it's not yet your time, even if you have enemies, they can kill you. They can kill you. They can harm you. Wala, hindi talaga kaya saktan ang kahit sino pag hindi mo pa oras. Now, about children having their own angels, makikita natin na ang mga angels kasi, they are helpless. So God, this is my just an observation. Because children are helpless and they need God's help. So that's why God assigns guardian angels. Whether they are non-believers, parents of non-believers, or parents nila is non-believers, or parents nila ay believers. Now again, it has something to do, no? Kaya makikita mo, especially, let the children come to me. Because they are special in the sight of God. And I would suppose that God protects them because if they die as young, if they die as children, I believe they are elect. And they're going to heaven. Kaya talagang parang may special na attention ang Diyos sa mga bata. Makikita mo sa mga news na minsan, sunog ang bahay, yung bata nakaligtas yung sanggol. Pero yung matatanda, tapos napapalibutan sila ng apoy, pero yung bata hindi siya nasunog. One time, in Quezon, may nasunog na bubo. Yung bata nasa loob, pero hindi siya nasunog. Hindi siya na. Tapos nakantaka daw yung mga kapatid na nakita yung bata hindi na. Minsan nasa dagat, diba? Imagine kahit barko lumubog, nalunod yung mga matanda, pero yung bata na buhay. So may mga ganong instances na. So talagang makikita namin yung protection ng Diyos sa helpless human beings. So dito, yung angels na babantay kila Elisha rather. Magkapangalan sa English eh. Elisha ang English sa English ito eh. Elias naman ang Tagalog sa Elijah. Tapos magkapangalan sila. And then, second thing na matututunan natin dito is that if you have enemy, do good to them and they will somehow react differently. Yun ang strategy dito ni Elisha. Sabi ni Elisha, naisip marami na ano kaya? Huwag natin patayin. Pakainin natin. Usubin natin. Painumin natin. Gawa natin ng mabuti. Pabaligin natin. And somehow, nag-work out. Nag-work out talaga. So pagbalik nila, na-report nila yun sa hari ng Aram. So hindi na nila ginalaw ang Israel during that time. So in Proverbs, there's a verse in Proverbs na gawan mo ng mabuti ang kaaway mo at para mo silang binubuntunan ng apoy sa kanilang ulo. Parang hindi ka nila makagalitan, parang nakagalitan sa sarili nila. Ba't ko na inaaway yung tao na ito? Mabuti naman sa akin. So, do good to your enemy and, well, case-to-case basis, no? Hindi naman pwede sa lahat ng panahon kasi pag alam mo namang pinapatay ka na, huwag mo namang ipamatay ang sarili mo, no? Kasi ang kaso dito, bulag na eh. Bulag na sila. So, parang nagkautang na loob na sila kay Elisha kaya dinala sila sa Israel. Tapos, pag mulat nila, hindi naman sila ginagawa. Hindi naman sila makalaban kasi nandun na sila sa inside na sila. Nasa loob na sila ng syudad. So, case-to-case basis, now, if our enemies are if we do good to our enemies rather, then our enemies will probably respond positively. So, yung ikatlo, yung faith of Elisha. Sometimes when I read this, na parang, it inspires me. It inspires me. Kasi grabe pala, may mga tao palang ganito talaga, na kaya pala nila talaga pangatawanan, na yung kanilang ginagawa. Kaloob ba ng Diyos? And what you do is the will of God, then you're protected by God. If what you do is
according to the sovereign will of God, then you should not be afraid. Kahit sino ang kalaban mo, kahit giant pa yan, diba? Giant. Like David, like Elisha, like Elijah, Moses, sino bang kalaban nila? Moses, kalaban niya buong Egypto. David, kalaban niya napakalaki. Pero alam nilang hindi siya. Alam ni David, hindi siya yun. Alam din ni Moises, hindi siya yun. So alam din ni Elijah, hindi siya yun. Alam din ni Elisha, hindi siya yun. Sino pa? Sila Josaphat, si Jehoshaphat. Nanalo sila sa napakaraming kalaban. Yun sa Jericho, di ba yung Israel, during the time when they were invading Jericho, they don't have enough men. They don't have enough armaments. But by faith, they were able to conquer Jericho. Not by might, not by their might, not by their power, but by the Spirit of the Lord. So, huwag tayo masyadong, hindi ka sa atin mag-alala eh. Hindi ka sa atin ma-stress. Ako hindi nakapagpabunod. Ilang beses lang nag-a-attend magpabunod. Hindi ako nakapagpabunod kasi sa stress eh. Dami kang problema. So, yung blood pressure ko at taas pa lang 155 over 110, 115. So, 2 times na hindi ako bumalik talaga ako. Kasi the dentist told me, you cannot undergo. Kasi ano yan, minor operation yan. Pagka nabulutan ko, dudugo mo yan pagka So, second time na parang tap, hindi pa rin. So, because of stress, it is normal for us to sometimes experience yung stress kasi nga maraming nangyayari, maraming problema. So, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapagpapulot ng So, but still, we can be assured that God protects us and God, if it's not your time yet, then God would not allow you to be harmed by your enemies. Siguro ito lang yung servant ni Elisha, nakinulat niya, no? Nang makita niya, takot na siya. Sabi niya, Panginoon, anong gagawin natin? Master, sabi niya. Nakapalibutan na tayo. Ang napakaraming kabaho. Ilan lang tayo dito. Sabi ni Elisha, Panginoon, buksan mo ang kanyang panmata. Buksan mo ang kanyang panmata. Hindi ibig sabihin, bulag yung servant. Kundi, hindi lang niya nakikita yung invisible eh. Invisible kasi. Kasi ang mga angels, they are invisible. They are not visible by with the naked eye. They can be seen by our own eyes, naked eyes. But they are here. So I praise God for. I believe that our motive is to do God's will. He will provide for us. Like yung aking mga relatives doon ako sa nakaraan. Sila na ang kusang nagsabi na, Kuya, sasamba muna kami ng Sunday, so hindi muna kami alis. So I don't, alam mo yung mga relatives ko na yan, I don't preach to them eh. I don't teach them directly that, maging Christian kayo, wala kasi sinasabi. So wala akong, pagka nag-uusap kami sa chat group, hindi ako nagbibigay ng anumang hint na ako nagsishare. Normal lang. Because I believe na pag talagang pag talagang na-discern nila na mayroon kang gustong sabihin, hindi mo lang talaga sinasabi, sila na mismo ang tatanong. Pag maganda ang testimony mo sa kanila. Pag maganda. Of course, pag pangit ang testimony mo sa kanila, babay ka na lang. Pero siguro nakatulong din yung